Plus News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 3 miyembro ng isang pamilya ang nasawi matapos matabunan ng landslide sa barangay ng Moncayo, Davao de Oro, Huwebes ng gabi, February 19, matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng shear line. Kinilalang mga biktima na sina Rayjun Remedio, 31 anyos at ang kanyang 2 anak na edad 12 at 7. Patuloy ang rescue operations kahit pansamantalang itinigil dahil sa gumagalaw na lupa. Bukod sa Moncayo, naitalang pagguho ng lupa sa Mawab at Maragusan habang nagpatupad ng preemptive evacuation sa nabunturan, partikular sa barangay Magsaysay. Nagkaroon din ng pagbaha sa Bislig City, Surigao del Sur at barangay Doña Andrea sa Asuncion, Davao del Norte. Tumaas naman ang tubig sa Magupising Bridge sa Braulio E. Duhali. Suspendido ang klase sa Davao City at ilang bayan sa Davao de Oro at Davao del Norte habang nananatiling naka-alerto ang mga otoridad sa patuloy na masamang panahon. 2 pang bangkay ang naiahon ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard o PCG sa karagatan ng Basilan nitong Miyerkules, dahilan upang umakyat sa 64 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Nananatiling 293 ang nakaligtas habang 15 pa ang patuloy na hinahanap. Ayon sa PCG, ang datos ay dumaan sa masusing beripikasyon kasama ang PNP SOCO, lokal na disaster offices, Coast Guard District Southwestern Mindanao at mga pamilya ng biktima. 4 na bangkay rin ang narecover noong Martes. Nauna nang inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na magsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa Allison Shipping Line at ilang opisyal ng Marina kaugnay ng trahedya. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC na NAIA, katuwang ang PIDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang nasa 22.9 million pesos na halaga ng shabu sa 2 unclaimed at abandoned packages sa OBC warehouse sa NAIA Complex, Pasay City, kamakailan. Ang mga nasabing packages ay parehong nakadeklara bilang CCTV kits, ngunit nang inspeksyonin ng mga ito ay tumambad sa mga otoridad ang mga iligal na droga. Natuklasan ang unang pakete na mula sa Malawi, Africa ay naglalaman ng humigit kumulang 2,370 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard value na higit 16 million pesos. Ang ikalawang pakete na mula naman sa Johannesburg, South Africa ay naglalaman ng tinatayang 1,012 grams ng hinihinalang shabu at may standard value na higit 6.8 million pesos. Itinurn over ng mga nasabat na shabu sa PIDEA para sa wastong disposisyon at karagdagang investigasyon. Lumabag ang shipment nito sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.